guys, ganap nga. O, panibagong update na naman to sa nangyari sa amin sa Japan. Ay, Taiwan pala. Nakshuta. Tour nga kami guys ngayong araw at maaga ako nagising dahil ang call time namin ay alas 8 lang ng umaga. O bali, ito nga yung pangalawang araw namin dito sa Taiwan at meron nga kaming in-schedule na pupuntahan ngayong araw. At di maano nung nagising ako, ginayak ko na agad yung mga outfit na susuotin namin ngayong araw at nagpunta na nga ako dito sa banyo. Siyempre, wisik-wisik lang ang gagawin ko kasi mag-alas 8 na, okay, maingay sa tour guide namin na hindi ako naligo. Ligo naman ako kagabi, kaya hindi naman ako mukhang maslam. Kulot nga ako ng buhok, tapos kinuha ko na nga itong bangs na binili ko at balak ko nga maglagay ngayon. Clip nga itong bangs na nabili ko at kakulay naman siya ng buhok ko kaya hindi masyadong halata. Ay Diyos ko, Suraida, katsura na. Try ko muna nga, pero mukhang mali naksuta. Ako mag-makeup, syempre dala-dala ko itong Beauty Derm at naglagay nga muna ako ng toner. Wala na kasi kung ibang skincare na ginamit simula nung lumipat ako dito sa Beauty Derm. Katapos ng toner, naglalagay din ako itong paborito kong serum. Alam nyo, napaka-grabe ng ginanda ng skin ko simula nung gumamit ako ng Beauty Derm products. Ang unang step kasi sa pagiging maganda ay kailangan palong-palo ang skin natin. At yan talaga ang mga sekreto ng Disney Princess. Kaya ito na ang sign para mag-try ka na rin ng Beauty Derm products. Tapos nga ako mag-prep ng skin, sisimulan ko na nga ang pag-makeup dahil anong oras na nga rin to. Hindi ko nga muna ginising si Bebo at hinayaan ko muna siyang matulog dahil marami pa akong gagawin sa buhay ko. Nasa kalagitnaan pa nga lang ako ng pagpa-foundation. Diyos ko, kabilang pisngi pa lang ang nalalagyan ko nang bigla naman lumindol ng sobrang lakas. Talaga namang hindi nakaka-Disney Princess ang pag-iyak ko dyan, naksyuta. Ulitin ko, ito ay late upload lang. Baka akala nyo lumilindol ngayon sa Taiwan. Sobrang late ko nga mag-upload ng Taiwan vlogs ko. Ngayon pa nga lang lumindol dito sa akin. Yun nga, grabe yung experience ko dito sa hotel na to. Diyos ko, yung lindol, napakalakas. From 7th floor, diretso kami sa fire exit pababa dito sa first floor at ine-expect ko nga na marami rin tao dito. Pero mas na-shock ako nung nakita kong kaming dalawa lang ni Bebo ang bumaba. Diyos ko, mga karine, ala pa mo pa si Bebo. Talagang kabilis niya nakatakbo. May rayuma pa yan, ha? Hindi nga kami sa baba ng mga 10 minutes siguro at pag-akyat nga namin dito sa 7th floor, ay yan na naman. Una nga, 7.5 yung magnitude na na-experience namin. Tapos yung aftershock niya, magnitude 5. Lakas-lakas nga rin to, kaya sabi ko kay Bebo, lumabas na ulit kami at bumaba na muna. Kung sa mga Taiwanese nga, normal to. Syempre sa ating mga Pilipino na first time lang makaranas ng ganito sa ibang bansa, abay syempre, hindi namin yung tinuring na normal. Pagbaba nga namin, nagpahinga lang kami doon ng mga 15 minutes, tapos umakyat na naman kami dito sa room. Tinuloy at tinapos ko na nga itong pagmamakeup ko nang makalabas na kami dito sa hotel. Sunod-sunod pa rin talaga yung mga aftershock na nararanasan namin. Kaya sabi ni Bebo, masakit na daw talaga yung rayuman niya, hindi na niya kayang bumaba, kaya maging normal na lang daw sa amin at magpanggap kaming Taiwanese. Ay Diyos ko. Diba? Lumindol na't lahat-lahat. Ikuha ko pang megbangs. Naksyuta. Totoo lang, nag-overthink na rin kasi ako doon sa hotel dahil nga nandun kami sa pinakatuktok. Ay, naya ko na si Bebo lumabas at dito na lang hintayin yung service namin. Picture na nga muna kami gamit yung tripod. Muntik pa kami masagasa. Naksyuta. Kung kakamustahin nyo naman ang lagay namin, okay na okay lang naman kaming dalawa ni Bebo, lalo na ako nakuha ko pang mag-voice over. Tapos nga noon, tinawagan ko na nga to si Kuya Tunet at sinabi ko nga kung nasan kami para dito na nga lang niya kami pick upin. Actually guys, napakarami naming nakaalat na schedule o tourist spot na pupuntahan ngayong araw. Una nga, dinala niya kami dito sa pinakaluma at napakagandang hotel, kaya lang sabi niya mukhang delikado nga daw pumasok dahil sunod-sunod nga ang aftershock. Kaya naman nakapag-decide na nga lang kaming tatlo na wag na nga magtuloy sa tour namin dahil sa bukid nga kami o sa bundok kami mapupunta ngayon. Kahit nga sayang yung bangs ko ngayong araw, inisip pa rin ni Kuya Tunet syempre yung kapakanan namin. Mahirap na, baka hindi ako maikasal next year. Ay na nga lang muna kami ng lunch sa McDo at after noon, naglakad-lakad nga kami ni Bebo at nakakita nga ako nagtitinda ng mga medyas. Sobrang cute nga nito mga medyas na nakita ko, kaya bumili na ako dito kasi kulang nga yung dala ko. Fairness, mura ang bilihin dito sa Taiwan kumpara sa Thailand. Pagbayad na nga to si Bebo, sabi ko sa kanya, ayoko pang bumalik ng hotel. Kaya naman naganap na lang kami ng barbershop nang malibang kami. Talaga kasing kakarug ko, ayoko talagang bumalik ng hotel. Bakit pag nahihiga ako, gumagalaw yun nasa paligid ko? Naksyuta. Seryoso guys, sobrang laking trauma ang binigay sa akin nung araw na yan. Kung tatanungin nyo ako kung anong nangyari sa aming day 1 dito sa Taiwan, sana nag-enjoy kayo sa pagbili ko ng medyas at paghahanap ng barbershop. Nagpagupit si Bebo Rugo kahit hindi pa niya kailangan magpagupit. Naksyuta. Yan lang naman. Salamat!
God, ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo, ito pinaglilibangan kong ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito, pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Libangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag ka may extra ko. Nyo guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na panay napapalanunan ko. Syempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertiyan lang talaga yung labanan dito, pero ngayong araw mukhang sinwerte ako dahil nanalo ako ng halos 100,000. So syempre, hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.